Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sis Joluisa Ligutan from CRC Cabuyao. Samahan niyo po kami sa aming programa, Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, matutunghayan natin ang Numbers chapter 36 verse 13, conclusion to the book, In the Plains of Moab by the Jordan. Ngunit, bago tayo magpatuloy, tayo muna'y magsimula sa isang maikling panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin upang makinig ng inyong mabuting salita. Naway, ang aming mapapakinggan sa araw na ito ay aming isabuhay at isapuso upang ito'y aming magamit sa pang-araw-araw namin na gawain. At sana'y maraming mga puso ang mahihipo upang mas lalong mapalapit sa iyo. Ikaw lamang po ang aming pupurihin at sasambahin sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at nag-iisa ka sa aming puso't isipan. Lahat ng aming gagawin ay naayon sa iyong kalooban. Lahat ng papurit pagsamba ay para sa iyo. In Jesus' precious name, Amen. Ngayon naman po ay basahin na natin ang ating aralin mula sa aklat ng Numbers chapter 36 verse 13 at sa Tagalog naman po ay ang mga bilang kabanata 36, talata 13. Verse 13. Sa English, these are the commands and regulations the Lord gave through Moses to the Israelites on the plains of Moab by the Jordan across from Jericho. At sa Tagalog naman, ito ang mga batas at tuntuning ibinigay ni Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Moises sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jericho. Sa Numbers chapter 36 verse 13 ay nabanggit ang mga salitang commands at regulations o sa Tagalog ay batas at alituntunin. Kung aalamin natin ang kahulugan ng mga to, ang batas ay isang koleksyon ng mga alituntunin na itinakda ng isang institusyon upang pangasiwaan ang kilos at gawin ng mga tao sa isang lipunan. Ito ay ginawa upang sundin ng mga mamamayan. Ang batas ang gumagabay sa mga mamamayan sa kung ano ang tama at mali. At kung ikokonekta naman natin ito sa ating aralin, ang pangunahing mensahe ng mga bilang kabanata 36, talata 13 ay binibigyang diin ang kahalagahan ng mga kautusan at utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises bago sila pumasok sa lupang pangako. Ito'y isang paalala ng katapatan ng Diyos sa paggabay sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay at paghahanda sa kanila upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban at sa kanilang bagong lupain. Binibigyan diin ng talata na ang mga tagubiling ito ay ipinagkaloob ng Diyos at kailangang sundin habang sila'y papalapit na tumawid sa ilog Jordan at manirahan sa Kanaan na nagsisilbing pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay mula sa Ehipto. Sa mensaheng dala ng aralin na ito, makikita talaga na nararapat lamang na sumunod tayo sa pinag-uutos ng ating Diyos sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung ano ang nakabubuti o nakakasama sa atin. Sinabi rin sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4, Verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Inahalin tulad ko ang 1 John chapter 2 verse 3 to 4 at Numbers chapter 36 verse 13 dahil parehong binibigyang diin na ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa 1 John chapter 2 verse 3 to 4, ang pagsunod ay patunay ng isang tunay na relasyon sa Diyos. Habang sa Numbers chapter 36 verse 13, ang tagumpay ng mga Israelita sa lupang pangako ay nakasalalay sa kanilang tapat na pagsunod sa mga batas ng Diyos. Ang parehong talata ay nagpapakita na ang pagsunod ay mahalaga para sa pagtanggap ng mga biyaya ng Diyos at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Habang ang pagsuway ay nagdudulot ng paghihiwalay mula sa katotohanan at mga pangako ng Diyos.
Kaya ngayon, samahan niyo po ako muli para sa isang panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, kinikilala ang iyong banal na gabay sa aming mga buhay. Salamat sa mga utos na iyong binigay na nagdadala sa amin sa isang buhay ng layunin at kasiyahan. Tulungan mo kaming sumunod sa iyong salita ng may sinseridad, nagtitiwala ng iyong mga plano para sa amin ay mabuti, habang kami ay naglalakbay sa aming sariling mga landas. Naway manatili kaming matatag sa aming pangako na sundan ng iyong kalooban, katulad ng mga Israelita na tinawag na sundan ka, pasok sa lupang pangako. Palakasin mo ang aming mga puso upang magtiwala sa iyong kalooban at manatiling matatag sa aming pangako sa iyo. Naway ang aming pagsunod ay magpakita ng aming pagmamahal sa iyo at buksan ang mga pintuan ng iyong mga biyaya sa aming mga buhay. In Jesus' name we pray, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayin ang mga salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli ninyo po kaming samahan bukas sa pagninilay sa kanyang mga salita sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapaalala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat.